Professor Jean Franco ng Department of Political Science sa UP Diliman. Dito po sa usapin po ng tatlong Duterte ang tatakbo sa pagkasenador ngayon daw pong midterm elections. Yan po ang sinasabi ni Ma'am VP Sara na ring daw po na tumakbo sa pagkasenador. Maganda umaga, Professor. Ay, magandang umaga, Mr. Apo. Ted Filon. Magandang umaga sa mga nakikinig. Opo, ma'am, good morning po and thank you for your time. Kasama ko po si Chacha sa ating programa. Ay, si Chacha. Prof, ano Magandang pong, umaga. nung inyo po itong napakinggan, narinig, napanood at nabasa, ano po ang inyong unang-unang naiisip, ma'am? Ay, grabe. Yan ang unang katagang pumasok sa isip ko. Mhm. Oo. Oh, grabe ho, bakit? Kasi pamilya na lang pamilya ang nagdesisyon, nanay ang nag-utos na tumakbo silang lahat. Tapos talagang iiwan na nila yung Davao. Di pa sila nagkasya sa Davao tapos sa buong Pilipinas na. No? So, sa akin palagay merong matinding dahilan, no? Na gusto nilang gawin. No? Meron tingin kong unfinished business. Okay, can you elaborate, ma'am, please? Opo, go ahead. Oo. Kasi gusto nilang, sa akin mensahe yun hindi lamang sa taong bayan kundi para sa Marcos at sa mga allies na para hindi pa kami laos, andito pa kami. We are still a force to reckon with, no? And at the end of the day, they realize dahil may mga aliado na silang who betrayed them, so tingin ko pamilya lang talaga ang makakaalalay sa kanila, no? So yun yung lakas na pinakikita nila, no? Go ahead, ma'am. We're listening po. And they still want to capitalize on the Duterte brand, no? Kasi nananatiling popular si Sara Duterte. So yun yung gagawin nilang no? I-maximize nila yon para makakuha pa ng maraming posisyon sa Senado. Alam mo kasi in the run up to the 2028 elections, mahalaga ang Senado, no? Nakita naman natin ng mga nakaraan, kapag may napipintong tatakbong presidente, kabi-kabila ang investigasyon, no? Para lang madiskaril, no? Yung mga plano. Ang Senado rin ang nagtatasa ng national budget. So, itong mga to yung pwedeng mga kadahilanan, kung bakit gusto nilang bantayan ng Senado. Opo. May sinasabi ho kasi ito ho ito ho naman po atin lang narinig at nabasa nga yung transcript nito. Sinasabi na ito ay 2025 midterm election. Opo, pero 2028 daw nagbabalak na tumakbong presidente yung bunso, si Mayor Baste. Una, anong take nyo doon? Naniniwala ho ba kayo doon? Mahirap kasing paniwalaan, di ba? Kasi nga dahil may history sila ng pabago-bago isip, may ibabato, tapos mag-generate ng wide media mileage, pero hindi naman pala. Yung ganun, Parang nakilala sila lahat doon, no? So, yun yung Pero dahil sinabi nila yan, dapat seryosohin natin ngayon, no? Hintayin na lang natin kung magbabago yung isip, no? Obviously, gusto pa rin nilang gusto pa rin nilang i-maximize talaga yung popularity nila hanggang 2028, but it remains to be seen, no? It remains to be seen. Kasi mahirap naman i-transfer yung charisma ng matandang Duterte doon sa kay Baste, no? So, yun yung parang hindi ko alam kung na-calculate na rin nila yun, no? Kasi matatandaan natin talagang nag-generate ng popularity si Duterte nung kampanya dahil sa mga quips na mga binitawan niya, no? Pero parang hindi ganun si Baste, no? Yung mga parang comedic na galaw ni Duterte, hindi ganun si Baste yun ang gusto ng political base nila. Maliban na lang kung talagang they remain loyal up to the very end to Duterte. Pero sa akin, itong news na tatlo ang tatakbo, tingin ko yung ibang supporters nila mag-iisip na rin. Hindi kasi pwedeng ganun, masyado ng kumbaga masyado ng abuso sa kapangyarihan yung ganun. Yung ganung sitwasyon, di ba? Mag-iisip na rin na kasi baka ang iba naman iniisip dahil nga sa
meron pa ring ano, 'di ba? Meron pa rin pong DDS ngayon na solid na Mm. baka nga makakuha ng 3 upuan ito kung sakasakali. Tingin niyo ho, hindi mag-iisip sila itong mga mismong DDS dito po sa 3 yung kanilang ibobotong Duterte? Ah, meron tingin ko naman sa akin, yun ang Mm. nakikita ko. Pero Mm. dahil ang Senado nananatiling popularity contest, imagine mo 12 sila. Mm. Tapos individually magba-vie lang sila para do sa 12 slots. So talagang the more popular you are, Mm. the more chances of winning, 'di ba? So, yun yung problema doon, no? Mm. Ang rin, no, na baka may chance rin sila talagang manalo, no, kahit dalawa doon o isa doon sa 3, no. Pero siguro naman yung iba mag-iisip na, Mhm. Mm. 'di Opo, ba? opo. Sige, bago natin balikan yung 3 po na sinasabi ho nga ho, no, na magkakamag-anak ho na sabay-sabay tatakbo. Yun hong pagtakbo sa 2028 ni Mayor Baste bilang presidente. Mm. Di ba ho ngayon pala pinag-uusapan na 2028, meron Yun nga, pong eh. Sara Duterte, merong Idol Rafi, di ba? May mga pangalan na ho ngayon na pinag-uusap-usapan dito na pwede. Opo, ano ho ang inyong basa doon? Sabi ko kasi yung isa pong Marites na barbero ko, sabi, baka naman gusto lang ni Sara na mawala sa kanya yung init. Oo, Mga pwede ganun. pwede Opo. rin yung pwede rin yung gano'n, kasi nagiging nakokontrol nila yung naratibo Mhm. in Mhm. this kind of situation, no? May Mhm. mga pasabog, yung gano'n, At kilala naman talaga sila dun, para yung attention sa kanila nakatuon, pero at the same time nalalaro nila yung sentimiento ng publiko. Oo, hindi rin malayo yun, no? Pero dahil nananatiling, biruin mo, Vice President pa yung nagsabi, no? Nananatiling at the moment, yun ang sinabi nila, di pag-uusapan talaga sila. Okay. Ma'am, dito po sa 3 again, ito po kasi ay tinatanggap natin hango sa sinasabi po ni VP Sara kahapon. So, ano ho naman po ang nito, ang sinasalamin nito sa ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng mga leader. Itong gantong, alam niyo ho yun kasi, di ba, hindi mo naman sasabihin yan kung hindi ka naniniwala na mananalo to, 'di ba? Na may chance ito, 'di ba? I mean, Totoo yun, opo, totoo 'di yun. ba? Hindi ka Panakot nga nila yun, Panakot nila na, Opo. mananalo kami, So ano ho naman po sa medyo malawak ho na ano ho dito no, na pag-aanalisa. Ano naman po ang sinasalamin nito sa Pilipino bilang mga botante? Bilang botante, siyempre ang Pilipino, dahil nga din sa politika na mayroon tayo, mas talaga, nananaig talaga yung personality-oriented nature of choosing, candidate. Hindi naman maiaalis, no, sa politika yung pagpili na kailangan may personalidad ka rin. Pero, mas nananaig sa kanila yung parati nilang nakikita at kunwari may malasakit sa kanila, pero yung mga may mga ino-offer na malalalim na policy agenda, hindi nila napapansin ito, no? So yun yung nakakalungkot. Okay, may tanong na po si Chacha. Go, Yes Cham. po. Professor, good morning po. Oo. Good morning, Chacha. Ito pong pagkalas ni VP Sara sa Unity Tandem with with President Marcos at ngayon nga po nag-resign din siya bilang DepEd Secretary maging sa NTF-ELCAC. Ito po ba'y makatutulong sa upcoming 2025 election sa mga Duterte? Will this be good to them or makasasama po ito sa kanila? On the one hand, nawalan siya ng ahensya na may napakalaking budget na sa kanya, that will allow her to go over the Philippines. May mga imbitasyon left and right, meron kang teritoryo, kumbaga. On the other hand, mapi-free siya, no, para nga mag-declare ng mga ganitong klaseng statements at kung meron pa siyang mga ibang binabalak, no, laban sa administrasyon in the coming months, na siya, libre na siyang
magsabi. Kumbaga may espasyo na siya para gumalaw. Lalong-lalo na at malapit na yung 2025 elections at yung pagpili ng mga kandidato. Alam mo, mahalaga. Lalong-lalong nakikita na yung sinabi nilang tatlo ang tatakbo, na napakahalaga sa kanila yung 2025 election. And the more it's becoming obvious that Duterte will run in the 2028 election. Hindi lang tayo sigurado kung ano talagang mga posisyon ang tatakbuhan. Ano po? Definitely merong presidential, Oo. tatakbo ng presidential. Oo. Kasi 2028 na sabi niya. Oo, Presidential, opo. 2028 at itong 2025 for the senatorial elections. Oo. Yes po. Professor, on the other hand, sa Marcos naman po, will this be bad for the Marcos administration, itong resignation ni VP Sara? Kumbaga talagang evident na wala na ang unity team. Oo, na talagang nabasag na yung sinasabi nila nung eleksyon. Pero ang tingin ko naman hanggang eleksyon lang talaga yun. Kumbaga natupad na yung interest ng mga Marcoses. Tapos na, nanalo na sila. No? Nabigyan na nilang posisyon, nag-resign, okay, ngayon, dahil lang sa posisyon na sila ang may kapangyarihan pa rin kahit na anong sabihin mo. Pero syempre, alam naman natin lahat sa mga galawan, no, na meron pa rin, meron rin silang manok sa 2028 election. So doon ang doon natin makikita yung downside sa kanila. Ngunit, kailangan din nila syempre bantayan yung sa 2025 election. No? Kasi kailangan, siyempre, nasa interest ng presidente na majority ng both houses sa kanila pa rin. Ngayon po ba na ito nga po sinasabi na may 3 Duterte na tatakbo plus sinasabi din na si VP Sara is the new face of the opposition. Ano po ang reaksyon niyo doon? At ano dapat naman ang maging galaw ng Liberal Party o ng opposition talaga dito? Alam mo, lalong nalulusaw yung ibig sabihin ng opposition. Nung sinabi ni VP Sara, ng mga kaalyado na niya, na siya yung opposition. Kasi sumama ka nga ng eleksyon, paano ka magiging opposition, di ba? At wala ka namang masyadong maigting na mga salita, no? O yung hindi nga nagsasalita, halimbawa tungkol sa issue ng China, di ba? So, para ma-define ka as opposition, medyo hindi tama yun, no? Ang kawawa nga, yung totoong opposition. Kasi talagang na dadurog talaga sila itong 2019, itong 2022 election. Tapos wala namang tayong matunog na pangalang na naririnig, no? Bagamat may mga tatakbo, si Bam Aquino, si Chel Jokno at si Kiko Pangilinan, sana mas meron pang mga maiisip ng mga tao, mga bagong tao na ng imagination, magka-capture ng imagination, no? Sa taong bayan, no? Ako hindi ko maaano yung 15 million na bumoto kay Lenny Robredo. Meron yan, andyan lang yan. Kailangan lang anuhin ulit. I-inspire at palaguin. Kasi yun yung tingin ko solid yung suporta no. Yun yung imahe ng mga face ng reform-minded Filipino. So yun yung itap dapat at palaguin pa ng lalo na may mga bagong botante ngayon ng mga bata, no? So palaguin ng opposition. Kung papaano hindi ko alam, I'm sure. Opo. Pero gawin nilang scientific, no? Mag-hire sila ng mga magagaling na mga political strategies, yung poll analyst kasi may science din talaga. Panahon na para gawin yun. Marami namang tools Pwede tingnan mo sa social media, yung mga analysis ng mga Facebook posts, Twitter, dating Twitter na X na ngayon. Tapos yung mga political strategies, I'm sure alam yan. Dapat ganun para magbuo sila ng solid at may may laban. Opo, may laban. Ang problema lang po sa bayan na ito, ma'am, hindi may tatanggi na sa laban na iyan, kailangan mo ng pera. Ayun na nga, yun pa. Ang tingin ko, yun pa yung isang pinaka nag-aano sa opposition, no? Pinakabalakid sa kanila. No? Opo. At kasi po ngayon, ma'am, ito nga po, so sa sinasabi po na lamang 3 daw ho ito, ama, 2 anak. Pero ngayon po,
alam naman natin in the Senate, meron din tayong dalawang I know. mag-ate, di ba? Opo, merong magkuya ngayon, right? Oo. Merong magnanay ngayon. Oo. Tama. At may paparating po na magkuya daw ulit. Meron po namang magiging magkuya at ate ulit. Baka No? daw may magnanay din. Opo, baka, opo. Oo. Sige ma'am. So, I mean, yung kaya nga po, kayo po bilang isang political scientist, no? Gusto ho namin ngang kausapin at tanungin sa sa kabuuan nga nito, 'di ba? Kayo po, nakikita niyo ho ba magbabago ito in your lifetime? Itong sistemang ito, ma'am, sa ngayon po, parang kasing ito nga po nasasabi nila 'yan because they think kaya nilang gawin, 'di ba? Exactly, Opo. exactly. Alam mo, hindi lang naman sa bansa natin may political dynasties, no? Talamak yan sa buong Asia. Meron din sa ibang mga bansa. Pero yung sa atin, kakaiba. Talagang kakaiba. Iba talagang, kumbaga, mas iba yung intensity ng puwersa ng political party. Ng political dynasties. Kaya nga kung may taga-ibang planeta at maglaland dito sa bansa natin, pag tinanong, kumusta ba ang politika? Hindi mo iaano yung political parties, hindi mo ituturo. Ang ituturo mo mga political family. So, yun ang nakalulungkot. Bakit nakalulungkot? Kasi sumisikip yung entrada sa politika ng totoong magagaling. Halimbawa, kahapon, narinig natin kay VP Sara, sinong nagdesisyon? Nanay nila. Nanay nila ang nagdesisyon or nag-utos sa kanila daw na tumakbo ka, tumakbo to, ganun. Bakit ganon? Kasi sa mga mature democracies, may recruitment sa loob ng partido. May say yung mga members of the party. Ito wala. Gusto ko, nagising na lang ako. Delikado kasi yung nagising ka na lang ng umaga tapos gusto mo na tumakbo or pamilya mo ang nagsabi na tumakbo ka kasi hindi transparent yung proseso. Tapos, ano yung interest? Kasi nanay yung nagsabi. Parang bakit? Diba? So, yun yung malaking mga tanong dyan. Sige po. So habang kayo po ay nagtatanong at tayo po hihingi ng kasagutan sa katanungan na ito, pasamantala ho muna kami magpapaalam sa inyo. Ay, maraming salamat Ted at maraming salamat sa Sige po. Salamat na marami, Professor. Thank you. Si Professor Jean Franco ng UP Diliman College of Political Science. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.